May napansin ba kayo mga kababayan dito kay Super Ate? Yung hand sign niya, di ba? Bakit iba na? Kung dati-rati mga kababayan, ganyan, BBM Sara, Duterte, Marcos, Ngayon, bakit heart na? Tsaka V o BBM. Victory. Wala na yung kamao ng mga Duterte. Love na mga kababayan. Ano ba yan? Baka love for all yan ha ni Madam Liza? Yun pa man mga kababayan. Bakit wala nang ganyan Super Ate? Na kung dati-rati, lagi na nakikita, ganyan-ganyan ka, di ba? Sa lahat ng pagkakataon mga kababayan, talagang nakaganyan. Minsan pa nga, hindi na nga siya naghahansay ng V na trademark talaga ng mga Marcos dahil inuuna niya ang kamao talaga ng mga Duterte. Kahit hindi pa ready mga kababayan, nakuusap pa lang siya, nakaganyan na siya. Basta't may nakatutok na kamera, diretso, nung panahon ng kampanya. Kahit saan nagpunta mga kababayan, talagang nakakamao si Super Ate. Pero ngayon, bakit ganyan na Super Ate? Wala nang kamao. Heart na. Nag-iba ka na rin ba Super Ate? Naaalala natin mga kababayan nung panahon ng kampanya, Ito kapatid ni PBBM na si Irene Marcos ay nagmano pa kay BP Sara. Na kung titingnan mo, mas burang pa ito kay Sara eh. Bakit ka magmamano sa kung mas bata sa'yo? Ngayon kaya Irene, magmamano ka pa rin ba kay BP Sara na wala na ito pakinabang sa inyo? Ewan lang natin ha. Si PBBM, parang butsacho pa dati ha. Parang alalay lang ni Sara dati mga kababayan kung umasta. Ganyan lang, parang kuting-kuting lang ganyan. Sara, go ahead, go ahead. Ngayon? Tinapon ng parang basura si Madam Sara mga kababayan. Tapos ito si Super Ate. Wala nang kamao. Ganyan na lang, heart na lang mga kababayan. Pero sabi niya ha, na friendship pa rin daw sila. Friends pa rin daw sila ni BP Sara. Panoorin po natin ha. Ipinagtanggol ni Senator Amy Marcos ang kaibigang si Vice President Sara Duterte. Are you sure kaibigan pa rin? Tandaan mo, Amy, ikaw ang primary suspect sa pagbudol ito kay Sara. Ikaw ang nagkumbinsi sa kanya. Gayon pa man mga kababayan, lahat naman ay mayroon talagang rason, di ba? Sa mga pahayag nito sa pamahalaan, naniniwala ang presidential sister na mga sinabi ng Vice Presidente ay pareho lamang sa mga hinaing at mithiin ng lahat ng Pilipino. Gayon naman pala Bakit hindi mapagsabihan mga kababayan ni Super Ate ang kanyang kapatid ng presidente? Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, sa palagay ko, ang pinahiwatig naman ni VP Sara, pareho lang sa lahat ng mithiin, ng lahat ng Pilipino. Pareho lang daw sa mithiin sa lahat ng mga Pilipino, maliban sa kapatid mo. Kung may malasakit ka talaga sa taong bayan, mga kababayan, kahit may kapatid mo yan, the fact na presidente yan Hindi na po yan issue ng dugo mga kababayan, kapatid kayo, na kung apektado ay lahat naman ng Pilipino. Kahit may kapatid mo yan ay pwede mo yung pagsabihan. Lalong-lalo na ang sabi alam daw nitong si Amy Marcos mga kababayan na gumagamit pa rin ng pulboron itong kanyang kapatid. Kung totoo man yun tapos hindi nagsasalita itong si Super Ate, ay may kasalanan din ito. Ika nga sa kasabihan mga kababayan na kahit pa'y mabuting ka raw tao pero kung may alam ka na yung iba mayroong mga masasamang ginagawa, tapos ikaw na pwede mo namang pigilan, pwede ka namang magsalita, pero pinili mong manahimik, ay damay ka sa kasalanan. Hindi ka mabuting tao. Dahil ang pinag-uusapan dito mga kababayan ay buhay ng 100 million plus sa Pilipino. Ay kung talagang alam nitong si Amy Marcos na Judictus Benedictus itong kanyang kapatid ay dapat sabihin niya sa publiko. Dahil papaniwalaan ka ng mga tao Marami po kasi mga kababayan ang parang in denial nagbulag-bulagan at saka hindi talaga naniniwala. Kahit pa'y kitang-kita naman ang mga manifestasyon, di ba? Yan lang Amy. Kung may malasakit ka talaga sa sambayan ng Pilipino, huwag kang manahimik. Pwera na lang mga kababayan kung talagang part of the plan. Di ba? Ngayon nga wala na nga ganyan. Pero at least mga kababayan, sinabi niya na kaibigan pa rin niya si Sara pero mas delikado po yan mga kababayan, di ba? Ika nga,
na mas delikado pa daw yung kaibigan na pagtalikod mo ay sasaksakin ka pala. Kaysa sa yung mga nagdeklara talagang magkalaban kayo. Sa administrasyon, ganito ay nilarawan ni Senador Amy Marcos ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga problema ng bansa. Nagsalita na si Sara about cocaine super ate. Ang mga leader daw hindi daw dapat na i-influensyahan ng cash, pera, cocaine at champagne. Natamaan na yung kapatid mo at saka ang kanyang asawa si Madam Lisa Admiral. Partikular ang nararanasan ng mga mamamayan na kagutuman, kahirapan at madaling maging biktima ng mga krimen. Ayon sa presidential sister, ang mga sinabi ng Vice Presidente ay pareho lamang ng mga nais masolusyonan ng ibang mga Pilipino. Yun rin naman ang gusto natin, na mawala yung baha, maibsan yung bagyo, 5,500 flood control. na yung PhilHealth ay talagang tumupad sa kanilang mandato, magkaroon ng murang pagkain at yung peace and order talaga namang Diyos mio. Diyos mio. matiwasay na ang ating buhay. Yun Ewan na natin mga kababayan kung dapat pa bang pagkatiwalaan itong si Amy Marcos. Ewan na natin. lang naman talaga ang ating hangarin, lahat tayo. Ayon pa kay Senator Marcos, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga bagay na dapat isaayos sa pamahalaan. Ngunit sa kabila ng mga issue, sinabi nito na nananatili ang pagkakaibigan nila ni VP Sara. Sana nga, totoo ang pagkakaibigan. Dahil, kaibigan din sila ni PBBM dati O, tingnan mo, Si PBBM dati parang, sunod-sunuran na kay VP Sara. Luhod, anong gusto mo, Sara? Sige, I will support you all the way. Ngayon parang binasura na. Oo naman. Ako ayoko nakikipag-away, ako inaaway. Yun ang problema. Di ba ang sabi? Keep your friends close, but keep your enemies closer. Sana hindi ka Trojan horse, Madam Amy. Ayoko talaga makipag-away. Gusto ko sana unity forever. Pero No way, Unitim na forever. Tanggapin mo na, super ate, na wala ng unit team. Sira na Sinira ng kampo ng kapatid mo. wasak na yun Talagang nakakasama ng loob. Umaasa Talaga. naman si Senator Tingnan niyo mga kababayan, wala na. Heart na lang. Marcos na kahit sa gitna ng hidwaan, Heart at saka victory na lang mga kababayan. Nasaan ang ganyan super ate, di ba dati-rate? Panay kamao. Sa lahat ng oras mga kababayan, nakakamao lang si super ate, pero ngayon ganyan na lang. Love for all. mananatiling prioridad ang pagtataguyod sa bansa at pagpapabuti ng kalagayan ng mga Pilipino. I hope there's still something that can be done kasi Meron ka talaga magagawa, Amy. Sabihin mo sa publiko kung anong estado dito sa issue ni PBBM. Kung totoo ba o hindi na addict siya. Yan lang, Amy. At saka para malinawan talaga lahat, kumuha ka ng buhok ng kapatid mong si PBBM at ipatest natin harap-harapan. Dapat i-video mo na ginupitan mo talagang buhok ni PBBM. Tapos ipatest natin. above everything else, Yan dapat ang magagawa mo. Tulong mo sa sambayan ng Pilipino kung talagang maroon ka malasakit sa bayan. ang Pilipinas ang unahin. Maraming gutom, maraming Pilipinas ang unahin pero ang inuuna ngayon, bulsa. Sabi ng VP Sara, kung titingnan mo ang budget, GAA, ang trail ng pera, talagang kawawa ang bayan. nahihirapan. Marami pang bagyong darating. Kailangan magkapit marami kamay pang tayo baha. at magkaisa. Sinabi rin ni Senador Amy Marcos na pag-uusapan pa ang magiging hakbang nila para sa darating na eleksyon at kung Naku. may totoong unity team pa rin Wala na! mabubuo sa 2025 elections. Tingnan na natin na kung saan magpapaline up itong si Amy. Kung ako sa iyo, Amy, kung ayaw mong pakipag-line up dito kay Bato at saka sa mga Duterte, mag-independent ka na lang. Pero kung tuon ka sa sa line up ng kapatid mo, alam na natin, huwag mo na gamitin si Sara. Magkakaalaman na. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa loyalty nitong si Amy? Post your comments below.